Kung pakakasalan mo ang magsasakang iyon mula sa Pilipinas, ituring mo na mula ngayon, wala na kaming anak na nagngangalang Emily. Ito ang nakagigimbal na pag-uusap na naganap sa isang marangyang mansyon sa London, Inglaterra. Sa isang panig ay ang ama, isang chairman ng isang pandaigdigang korporasyon. Sa kabilang panig naman ay ang kanyang anak na babae, isang matalinong nagtapos sa Oxford University at inaasahang magiging tagapagmana. Sa harap ng malamig na ultimatum ng kanyang ama, nagpasya siyang iwan ang lahat at tumungo sa Pilipinas. Ang kwento ngayon ay isang nakaaantig na salaysay tungkol sa isang babaeng nakatadhanang magmana ng isang malawak na imperyo ng negosyo, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya ang isang binata sa isang bukirin sa Pilipinas. Paano natagpuan ni Emily na may nakalatag ng maningning na kinabukasan ang tunay na pag-ibig sa isang simpleng nayon sa Pilipinas? At makalipas ang isang taon, nang lihim siyang dalawin ng kanyang mga magulang na sabik na sa kanya, ano ang nakamamanghang tanawin na kanilang nasaksihan? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang pambihirang kwento ni Emily. Ang inyong mga like, subscribe, at pag-activate ng notification ay malaking tulong para sa akin. Kumusta? Ako, si Emily. Ipinanganak ako sa Inglaterra at ngayon ay naninirahan sa Pilipinas. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa dahilan kung bakit ko iniwan ang lahat para makarating sa Pilipinas at kung paanong napatunayan kung tama ang aking naging desisyon. Ipinanganak ako sa Richmond, isang lugar sa timog ng London. Ang aking ama ay nagpapatakbo ng isang kumpanya na nagsusupply ng mga organikong pagkain sa buong Inglaterra at Europa, habang ang aking ina ay isang propesora ng panitikang Ingles sa University of London. Ang aming pamilya ay naninirahan sa isang malaking bahay na may estilong Edwardian na nakatanaw sa Ilog Thames. Sa aming hardin mayroong isang hardin ng rosas na inaalagaan ng aking ina, at sa aklatan, puno ng mga estante ng libro na abot hanggang kisame. Mula pagkabata, mahilig na akong magbasa sa aklatan na iyon. Naging abala ako sa pagbabasa ng mga nobela ni Dickens, Austen, at ng magkakapatid na Bronte, habang lumilikha ng sarili kong mundo ng imahinasyon. Nang ako'y maging 11 taong gulang, ipinasok ako ng aking mga magulang sa Roedian School sa Brighton. Ito ay isang napakagandang paaralan na matatagpuan sa tabi ng dagat. Tuwing umaga, kapag binubuksan ko ang bintana, natatanaw ko ang asul na dagat ng English Channel at ang maringal na tanawin ng mga puting talampas. Ang Roedian School, na itinatag noong 1885, ay isang tradisyonal na paaralan para sa mga kababaihan kung saan nag-aaral ang maraming anak ng mayayamang pamilya sa Inglaterra. 7 taon akong nanatili roon at ito'y isang panahong hindi ko malilimutan. Ang buhay sa paaralan ay mahigpit ngunit sistematiko. Tuwing asistente ng umaga, kapag tumunog ang kampana, lahat ng estudyante ay gigising, mag-aayos at isusuot ng maayos ang kanilang uniforme. Pagsapit ng 7 ng umaga, mayroon kaming pagtitipon sa malaking bulwagan at 7:30 kami mag-aalmusal. Ang klase ay nagsisimula ng 8:30 ng umaga at nagtatapos ng 4 ng hapon. Ang Latin, Griego at Pranses ay mga pangunahing asignatura at ang antas ng pagtuturo sa matematika at agham ay napakataas. Sa hapon, may mga aktibidad tulad ng pangangabayo, tennis at lacrosse, at pagkatapos ng hapunan, mayroon kaming oras para sa pag-aaral. Ngunit sa mga panahong iyon, may isang bagay na nagsimulang bumagabag sa akin, ang kawalan ko ng panlasa sa pagkain. Anumang pagkain ang ihain sa kantina ng paaralan, hindi ko ito malasahan ng maayos. Kahit na sa espesyal na menu tuwing linggo, tulad ng roast beef at Yorkshire pudding, habang sinasabi ng aking mga kaibigan na napakasarap nito, para sa akin, lahat ay tila pare-pareho at walang lasa. Noong una, inakala kong dahil lang hindi masarap ang pagkain sa paaralan. Ngunit kahit umuwi ako sa bahay tuwing bakasyon at kumain ng mga luto ng aking ina, ganoon pa rin. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, sinabi nilang, bahagi lang iyan ng paglaki mo. Ngunit habang lumilipas ang panahon at hindi pa rin ito gumagaling, nagsimula na silang mag-alala. Noong bakasyon sa tag-araw, sumailalim ako sa mga pagsusuri sa isang kilalang pediatrician sa London at kumonsulta sa isang nutrisyonista. Ngunit sinabi nilang wala namang anumang problema. Sinabi ng doktor na maaaring ito ay isang psikolohikal na issue at mas mabuting maghintay pa. Sa loob ng 7 taon ko sa Roedian School, naging mahusay ang aking pag-aaral.
Nakakuha ako ng matataas na marka lalo na sa Ingles at Biolohiya at naging kinatawan pa ako ng klase noong ika-6 na baitang. Gayunpaman, sa isang sulok ng aking isipan, laging naroon ang problema ko sa pagkain. Tuwing may birthday party kasama ang mga kaibigan, kahit na may masarap na cake sa harapan ko, pakiramdam ko ay ako lang ang hindi lubos na nasisiyahan. Sa edad na 18, habang naghahanda para sa kolehiyo, pinuntirya ko ang Oxford University. Sa totoo lang, gusto kong kumuha ng panitikang Ingles o kasaysayan. Mula pagkabata, mahilig na ako sa mga libro, lalo na sa panitika ng Inglaterra noong ika-19 na siglo. Ngunit iba ang iniisip ng aking ama. Emily, para mapamahalaan mo ang ating kumpanya, kailangan mo ng kaalaman sa agham. Ang industriya ng pagkain ngayon ay tungkol sa teknolohiya at inobasyon. Sa huli, nagpasya akong kumuha ng biochemistry. Ang pagsusulit para makapasok sa Oxford ay napakahirap. Bukod sa nakasulat na pagsusulit, mayroon ding panayam kung saan nagtanong ang mga propesor ng napakahihirap na katanungan. Sa kabutihang palad, nakatanggap ako ng liham ng pagtanggap. Labis na natuwa ang aking mga magulang at ako rin ay nakaramdam ng pagmamalaki sa pagpasok sa pinakamahusay na universidad sa Inglaterra. Ang unang taon ko sa Oxford ay hindi naging madali. Ibang-iba ang antas ng pag-aaral kumpara noong high school. Organic chemistry, inorganic chemistry, molecular biology, biochemistry, pawang mahihirap na asignatura. Madalas akong maghapon sa laboratorio at kailangang gumawa ng mga ulat hanggang hating gabi. Noong unang mga buwan, napakahirap talaga. Minsan, tinatanong ko ang aking sarili kung tama ba talaga ang landas na tinatahak ko. Ngunit pagsapit ng ikalawang taon, unti-unti kong naramdaman ang kasiyahan. Lalo na kapag sinusuri ko ang 3-dimensional na istruktura ng mga protina at inuunawa ang mekanismo ng pagkilos ng mga enzyme, talagang kamangha-mangha. Sa tuwing natutuklasan ko kung paano gumagana ang mga buhay na organismo sa isang napakakomplikadong sistema, ako'y namamangha. Kinilala rin ng mga propesor ang aking sigasig at noong ika-3 taon, nakasali ako sa isang proyekto sa pananaliksik. Noong ika-2 taon ko sa kolehiyo, nakilala ko si Sofia. Siya ay isang mag-aaral ng modern languages at kabaligtaran ko ng personalidad. Siya ay masayahin, palakaibigan at laging nasisiyahan sa mga bagong hamon. Noong una, inakala kong hindi kami magkakasundo, ngunit sa aking pagkagulat, naging malapit kami agad. Sinabi ni Sofia na masyado akong introvert at inirekomenda ang ilang mga club. Dahil sa kanya, sumali ako sa drama club at kumuha ng klase sa Latin dance. Dati, mag-isa lang akong naglalagi sa aklatan, ngunit mula nang makilala ko si Sofia, naging mas makulay ang buhay ko sa kolehiyo. Gayunpaman, hindi pa rin nalutas ang problema ko sa pagkain. Ang mga pagkain sa stand ng universidad na kinakain ng ibang estudyante nang may sarap ay para sa akin ay pare-pareho pa rin ang lasa. Kahit na pumunta kami sa pub kasama ang mga kaibigan at kumain ng fish and chips o kumain ng pasta sa isang Italian restaurant, pareho pa rin. Madalas sabihin ni Sofia, "Emily, ang weird mo talaga. Bakit hindi mo malasahan ang masasarap na pagkain?" Ako rin ay naiinis sa sarili ko, ngunit wala akong magawa. Matapos ang 4 na taon sa kolehiyo, nagtapos ako ng may matataas na karangalan. Nakatanggap ako ng first-class honors degree at ilang alok na trabaho mula sa iba't ibang kumpanya. Ngunit gaya ng inaasahan, pumasok ako sa marketing department ng kumpanya ng aking ama. Ang buhay sa kumpanya ay talagang kawili-wili noong una. Ang trabaho ko ay suriin ang merkado ng pagkain sa iba't ibang bansa sa Europa at pag-aralan ang kagustuhan ng mga mamimili. Nalaman ko na binibigyang halaga ng mga mamimili sa Alemanya ang mga organic certification, habang mas gusto ng mga Pranses ang mga tradisyonal na paraan ng paggawa. Sa Italia, mahalaga ang pagiging tugma sa mga lokal na produkto at sa mga bansa sa Scandinavia, binibigyang diin ang sustainability. Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito sa kultura at pagbuo ng mga estratehiya sa marketing na naaayon dito ang aking pangunahing gawain. Pagkatapos ng 2 taon, matagumpay kong natapos ang ilang proyekto. Nakatanggap ng magandang pagsusuri ang aking ulat para sa pagpasok sa merkado ng Alemanya at nakadalo rin ako sa isang organic food expo sa Paris, Pransya. Maayos ang pakikitungo ko sa aking mga kasamahan at kinilala rin ako ng aking mga superior. Sa panlabas, lahat ay perpekto. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang pakiramdam ng kawalan. Papasok sa trabaho, maghapon na nakaupo sa harap ng computer,
at nagsusuri ng data, dadalo sa mga pagpupulong, gagawa ng mga ulat, uuwi sa gabi para sa isang simpleng hapunan at matutulog. At sa susunod na araw, uulitin ang parehong routine. Tuwing katapusan ng linggo, nakikipagkita ako sa mga kaibigan para mamili o manood ng sine, ngunit paglaon, naging nakakabagot na routine na rin iyon. Lalo na ang problema ko sa pagkain ay hindi nagbago. Kahit kumain kami ng tanghalian kasama ang mga kasamahan sa isang sikat na restaurant sa London o maghapunan sa isang Michelin-starred na restaurant, para sa akin, lahat ng pagkain ay walang lasa. Habang ang lahat ay namamangha, ito ay isang obra maestra. Ang alak na ito ay perpekto, ako ay tumatango na lang ng may pilit na ngiti. Sa loob-loob ko, iniisip ko, ako lang ba ang kakaiba? Talaga bang nararamdaman ng ibang tao ang ganitong lasa? Isang Biyernes ng gabi, nagkaroon ng Oxford Alumni Reunion. Mga 6 kami, kasama si Sofia, ang nagkita-kita sa isang sulok ng Covent Garden. Habang masaya kaming nagkukuwentuhan tungkol sa aming mga buhay, biglang sinabi ni Sofia sa akin, "Emily, parang ang lungkot mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't kailangan mo ng isang bagay na masaya?" Sumagot ako. "Anong sinasabi mo? Okay lang ako, pero sa totoo lang, tama si Sofia. Alam ko sa sarili ko na nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay nakakabagot at walang kabuluhan ang bawat araw." Noon, nagliwanag ang mga mata ni Sofia at nagmungkahi, bakit hindi tayo maglakbay? Hindi sa isang malapit na lugar sa Europa, kundi sa isang talagang kakaibang lugar. Nitong huli, nahuhumaling ako sa mga teleserye mula sa Pilipinas. Ano sa tingin mo Pilipinas? Noong una, inakala kong imposible. Masyadong malayo ang Pilipinas, iba ang kultura at wala akong alam sa wika, paano ako makakapaglakbay doon. Ngunit ipinakita na ni Sofia ang isang language learning app sa kanyang telepono at ginagaya ang pagsasabi ng kumusta. Dumating din ang araw ng aming paglalakbay sa Pilipinas. Sumakay kami ni Sofia sa isang direct flight ng Philippine Airlines mula sa Heathrow Airport patungong Maynila. Isang mahabang 12 oras na biyahe. Ngunit ang puso ko ay puno ng pananabik sa mga bagong tanawin na nakikita ko sa labas ng bintana. Ang pakiramdam noong dumating kami sa NAIA ay malinaw pa rin sa aking alaala. Ang paliparan mismo ay parang isang obra maestra. Malinis at moderno, ngunit may mga bakas ng tradisyong Filipino sa bawat sulok. Sa aming unang araw sa Maynila, nag-check-in kami sa isang hotel sa Makati. Pagkatapos naming ayusin ang aming mga gamit, sinabi ni Sofia, "Emily, hindi ka ba nagugutom? Subukan natin ang tunay na pagkaing Pilipino." Sa totoo lang, hindi ako gaanong umaasa. Inisip kong, para sa akin, lahat naman ng pagkain ay pare-pareho lang ang lasa. Ngunit hindi ko mapigilan ang sigasig ni Sofia. Bago pa kami maglakbay, masigasig na siyang nagsaliksik tungkol sa mga masasarap na kainan sa Maynila. Tingnan mo, may isang sikat na kainan daw ng sisig sa isang eskinita sa poblasyon. Marami raw lokal na kumakain doon. Naglakad kami mula sa hotel patungo sa isang maliit na eskinita, mga 10 minuto ang layo. Sa makipot na eskinita, kumikinang ang mga neon sign at may ilang maliliit na kainan. Sa mga iyon, natagpuan namin ang hinahanap ni Sofia, isang maliit na kainan na nagngangalang Sisig ni Tita. Pagbukas namin ng pinto, isang napakasimpleng lugar ang aming natagpuan. Isang maliit na espasyo na may mga 6 na mesa at sa pader, may mga larawan ng mga sikat na personalidad na bumisita roon. Isang ale, isang tita ang masayang sumalubong sa amin at inalalayan kami sa aming upuan. Nang tingnan namin ang menu, lahat ay nakasulat sa Tagalog, ngunit sa kabutihang palad, mayroon ding simpleng paliwanag sa Ingles. Umorder si Sofia ng sisig. Ilang sandali pa, inilagay ng ale ang maraming maliliit na platito sa aming mesa. Mayroong atsara, kangkong at iba't ibang sausawan. At sa wakas dumating na ang sisig. Ang manipis na tinadtad na karne ay sumisirit sa isang mainit na sizzling plate at ang matamis at mabangong amoy ay kumalat sa hangin. Unang tumikim si Sofia at nanlaki ang kanyang mga mata, sabay sigaw, "Oh my God, Emily, sobrang sarap nito." Nag-aalangan akong sumubo. Sa sandaling iyon ang lasang kumalat sa aking bibig ay talagang nakagugulat. Iba sa lahat ng pagkaing natikman ko. Ang tamis, alat, ang malambot na tekstura ng karne, at ang malalim na lasa ng timpla ay tila sumasayaw sa aking dila. Huminto ako sandali at ninamnam ang lasa. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. O baka naman, ito ang unang beses na naramdaman ko ito sa buong buhay ko. Nakita ni Sofia ang aking ekspresyon
at nagtanong, "Emily, alam mo ba, ngayon lang kita nakitang ganyan ang itsura." Napuno ako ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Noon isang binata ang lumabas mula sa kusina. Medyo matangkad siya at maayos ang pananamit, ngunit nakasuot ng apron. Sa paraan ng pakikipag-usap niya sa Ale, mukha silang magkamag-anak. Nang dumaan ang binata malapit sa aming mesa, natural siyang bumati, tila magaling din siyang mag-Ingles. Nang purihin ni Sofia ang pagkain, ngumiti ang binata at sinabing, "Salamat po. Dahil iyan sa sikretong recipe ng tita ko na 30 taon nang nagluluto rito, ako ay nasa ilalim pa rin ng epekto ng kamangha-manghang lasa. Ang maranasan ng ganitong matingkad na lasa na hindi ko kailanman naramdaman sa Inglaterra ay talagang kakaiba. Mula sa binatang iyon, nakaramdam ako ng init at sinseridad. Nang sabihin naming galing kami sa Inglaterra, nagpakita siya ng interes at natatawang sinabi, "Ibang-iba siguro ang lasa nito sa pagkain sa Inglaterra, ano po?" Nang tanungin ni Sofia kung nagtatrabaho siya roon, ipinaliwanag niyang isa siyang magsasaka mula sa probinsya at nagkataong naghatid lang ng mga gulay sa kanyang tiyahin. Dahil abala ang tiyahin niya, tumutulong siya. Mas lalo akong humanga sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang kabutihang loob na natural na tumutulong sa kanyang pamilya. Ang pagiging magsasaka niya ay nagbigay ng impresyon na siya ay isang masipag at tapat na tao. Para sa akin na lumaki sa syudad, ito ay bago at kaakit-akit. Pagkatapos naming kumain, hindi ko pa rin malimutan ang lasang iyon. Pauwi sa hotel, binanggit ni Sofia ang pagbabago sa akin. Habang kumakain daw ako ng sisig, ibang-iba ang aking ekspresyon. Totoo iyon, pakiramdam ko, may bago akong naranasan. Kinabukasan, nakaramdam ako ng kakaibang paghila. Gusto kong bumalik sa kainan na iyon. Nang imungkahi ko ito kay Sofia, tuwang-tuwa siyang sumama. "Ganoon ba kasarap kahapon?" Sa oras ng tanghalian, bumalik kami sa iskinita na iyon. Ang parehong Ale ang masayang sumalubong sa amin at natuwa sa aming pagbabalik. Sa pagkakataong ito, bukod sa sisig, umorder din kami ng giniling. Habang naghihintay, muling lumitaw ang binata kahapon. Nagpakilala siyang si Mateo at natuwa siyang makita kaming muli. Nang sabihin ni Sofia na bumalik kami dahil napakasarap ng pagkain kahapon, ngumiti siya ng malapad at sinabing, "Maraming salamat po." Sinabi ni Mateo na karaniwan siyang nagtatanim ng mga organikong gulay sa Pampanga, mga kamatis, pipino, lettuce, sili at iba't ibang gulay na pinalalaki niya ng walang pestisidyo sa natural na paraan. Sa kanyang boses, naroon ang pagmamalaki sa kanyang trabaho. Sinabi niyang mahirap ito, ngunit nakakahanap siya ng katuparan sa pag-alam na ang mga taong kumakain ng kanyang mga gulay ay nagkakaroon ng malusog na pagkain. Nang dumating ang giniling, parehong gandong ang naramdaman ko. Ang pinaghalong iba't ibang gulay at matamis maanghang na giniling na karne ay talagang pambihira. Bawat sangkap ay may sariling lasa, ngunit perpektong nagkakatugma. Ipinagmalaki ni Mateo, ang ilan sa mga gulay na iyan ay ako mismo ang nagtanim. Pagkatapos kumain, nag-alok si Mateo. "Kung may oras po kayo, gusto niyo bang bisitahin ang aking bukid?" 1 oras lang daw ang layo mula sa Maynila. Naging masigasig si Sofia, mukhang masaya iyan, at ako rin ay na-curious. Gusto kong makita kung sa anong kapaligiran niya pinalalaki ang mga sariwang gulay na iyon. Kinabukasan, Linggo, at si Mateo ang nag-guide sa amin papunta sa bukid. Maaga kaming sumakay ng bus papuntang Pampanga. Unti-unting nawala ang mga gusali ng siyudad at napalitan ng lunti ang mga bukirin. Iba ang ganda nito sa kanayunan ng Inglaterra. Ang tanawin sa probinsya ng Pilipinas ay mas simple at may kakaibang alindog. Pagdating namin sa bukid, isang malawak na taniman ang bumungad sa amin. Ang mga gulay na nakatanim sa mga hanay ay nagpapakita ng kanilang malusog na berdeng kulay. Detalyadong ipinaliwanag ni Mateo ang bawat pananim. Ang taniman ng kamatis, lettuce at pipino ay sistematikong nakaayos at lahat ay itinatanim sa pamamagitan ng organikong pagsasaka. Habang nililibot namin ang bukid, narinig ko ang pilosopiya ni Mateo sa pagsasaka. Humanga ako sa kanyang paniniwala na dapat ay kaagapay ng kalikasan ang pagsasaka. Sa halip na kemikal na pataba at pestisidyo, natural na sangkap lang ang ginagamit niya. Mas matagal daw ang proseso, ngunit dahil dito, mas malusog at masarap ang mga gulay. Sa oras ng tanghalian, gumawa si Mateo ng salad gamit ang mga bagong pitas na gulay mula sa bukid. Ang lasa ng salad na gawa sa bagong pitas na lettuce, kamatis at pipino ay talagang espesyal. Mas sariwa at matamis ito kaysa sa anumang salad na natikman ko sa Inglaterra, lalo na ang kamatis.
sobrang tamis, parang prutas. Ito ang tunay na lasa ng kalikasan, paliwanag ni Mateo. Ang mga nabibili sa supermarket ay nag-iiba na ang lasa dahil sa proseso ng distribusyon, ngunit kapag kinain ng bagong pitas, mararamdaman mo ang natural na lasa nito. Lubos akong sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ito ay parang isang regalo mula sa kalikasan. Sa hapon, napanood ko si Mateo habang nagtatrabaho sa bukid. Sa kanyang maingat na pag-aalaga sa mga gulay, naramdaman ko ang kanyang dedikasyon. Ang paraan ng pagdidilig niya, pag-aalis ng damo, at pagpili ng mga may sakit na dahon ay parang isang artista. Nalaman kong ang pagsasaka ay hindi lang basta trabaho. Ito ay isang gawain na nangangailangan ng tunay na puso at pagmamahal. Sinabi ni Mateo na napakahirap ng pagsasaka. Kailangang bantayan ang panahon, mag-ingat sa mga peste, at maraming hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ang kagalakan sa oras ng anihan ay sapat na para mabawi ang lahat ng paghihirap. Ang isipin na ang mga gulay na pinaghirapan niyang alagaan ay masarap na kinakain ng mga tao ay nakakatanggal ng lahat ng pagod. Pauwi sa Maynila bago magtakip silim, naisip kong ito ay isang napaka-espesyal na araw. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong bukid at unang beses na nakakilala ng isang taong napakasipag at tapat. Sa bus, mas marami pa kaming napag-usapan ni Mateo. Nag-aral siya ng agrikultura sa kolehiyo at nagsimula ng sariling bukid pagkatapos magtapos. Noong una, tutol daw ang kanyang mga magulang, ngunit ngayon, naiintindihan na nila dahil nakikita nilang masaya siya, lalo na ang kanyang tiyahin, ang pinakamalaking taga-suporta niya. Dahil ginagamit ng kanyang tiyahin ang mga gulay mula sa bukid sa kainan nito, mas lalo siyang nagsisikap. Pagdating namin sa terminal at maghihiwalay na, tinanong niya kung babalik kami sa kainan ng kanyang tiyahin kinabukasan. Walang pag-aalinlangan akong sumagot, oo, babalik kami. At totoo nga, bumalik ako kinabukasan at sa susunod na araw at sa susunod pa, sa kalaunan, naging isang espesyal na lugar na iyon para sa akin. Sa loob ng isang linggo, araw-araw akong kumain sa kainan na iyon at naging natural na malapit kami ni Mateo. Hindi lang tungkol sa pagsasaka sa Pilipinas ang napag-usapan namin, kundi pati na rin ang kultura, kasaysayan at ang kanyang mga pangarap. Ako rin ay naging bukas sa kanya tungkol sa aking buhay sa Inglaterra, trabaho at ang aking problema sa pagkain. Isang tunay na kababalaghan. Sa Inglaterra, hindi ko malasahan ang pagkain, ngunit sa Pilipinas, ganito kasidhi kong nararamdaman ito. Sabi ni Mateo, baka dahil bukas na ang puso mo, ang bagong kapaligiran, ang pakikipagkilala sa mga bagong tao ay maaaring nagpukaw ng isang bagong pandama. Naisip kong tama nga siya. Habang kausap ko si Mateo, naranasan ko ang isang kapayapaan at kasiyahan na hindi ko pa naramdaman. Ang kanyang tapat at mabuting personalidad, ang kanyang pagmamahal sa trabaho, at ang kanyang pag-aalaga sa pamilya ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Kapag kasama ko ang isang taong tulad niya, nalilimutan ko ang oras. Habang papalapit ang pagtatapos ng aming 2 linggong paglalakbay, napuno ako ng magkahalong emosyon. Ang aking karanasan sa Pilipinas, lalo na ang pagkikilala namin ni Mateo, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa akin. Sa unang pagkakataon, nalaman ko ang tunay na lasa ng pagkain at higit sa lahat, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan ng isip at kaligayahan. Sa huling gabi, malungkot na sinabi ni Mateo, "Ang bilis ng oras pareho ang nararamdaman ko." Ang isipin na kailangan ko nang bumalik sa Inglaterra ay nagpabigat sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, isang kakaibang katiyakan ang lumitaw mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang malakas na pakiramdam na hindi ito dapat magtapos bilang isang alaala lamang ng paglalakbay. Isang intuisyon na kailangan ng isang mas malaking pagbabago. Pagbalik ko sa Inglaterra, sa loob ng ilang buwan, hindi ko makalimutan ang aking karanasan sa Pilipinas. Lalo na ang mga sandaling kasama ko si Mateo ay laging nasa isip ko. Ang aking pang-araw-araw na buhay sa London ay bumalik sa dati, ngunit ang aking puso ay tuluyan ng nagbago. Kahit na gumagawa ako ng ulat tungkol sa merkado ng Europa sa opisina, bigla kong naaalala ang maliit na kainan at ang luntiang bukirin sa Pilipinas. Madalas kaming magkausap ni Mateo sa pamamagitan ng email at messenger. Ikinukuwento niya ang tungkol sa bukid at ako naman ang tungkol sa aking buhay sa London. Dahil sa pagkakaiba ng oras, mahirap mag-usap ng real time. Ngunit sa tuwing nakakatanggap kami ng mensahe mula sa isa't isa, umiinit ang aming mga puso. Lalo na kapag nagpapadala siya ng mga larawan ng bukid, nararamdaman ko ang pananabik.
Pagkalipas ng 3 buwan, nagpasya akong bumalik sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mag-isa akong pupunta ng 1 linggo para mas makasama si Mateo. Sinabi ko sa aking mga magulang na mas naging interesado ako sa kulturang Pilipino kaya gusto kong bumalik. Ang totoong dahilan ay gusto kong makita muli si Mateo. Ang aking ikalawang pagbisita sa Pilipinas ay ibang-iba sa una. Sa pagkakataong ito, hindi ako isang turista, kundi isang taong dumadalaw sa isang tao. Sinundo ako ni Mateo sa NAIA at nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang buwan, siya pa rin ang mabait at tapat na Mateo na nakilala ko. Sa loob ng 1 linggong iyon, napakaraming oras ang aming pinagsamahan. Tinulungan ko siya sa bukid at magkasama naming nilibot ang iba't ibang lugar sa Maynila. Pumunta kami sa mga sikat na lugar tulad ng Intramuros at Rizal Park, ngunit ang pinakamasayang sandali ay noong naglalakad lang kami at nagkukuwentuhan. Sinikap ni Mateo na ipakita sa akin ang mas maraming tradisyonal na pagkaing Pilipino. Sinigang, atsara, iba't ibang ginisa, pansit, napakasarap ng lahat. Nakapagtataka, lahat ng pagkain ay masarap. Isang mayamang mundo ng lasa na hindi ko naranasan sa Inglaterra ang nagbukas sa aking harapan. Marami rin siyang itinuro sa akin tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Mula sa mga sakit ng digmaan hanggang sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, ang mga nabasa ko sa libro ay naging buhay sa pamamagitan ng kanyang mga paliwanag. Lalo na kapag nagsasalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagsasaka, talagang nakakaantig. Sa huling gabi ng aking 1 linggong pagbisita, dinala ako ni Mateo sa isang espesyal na lugar sa tabing ilog ng Pampanga. Sa oras ng paglubog ng araw, napakaganda ng paglubog ng araw sa ilog. Doon, maingat na nagsalita si Mateo. Isang pag-amin na mayroon siyang espesyal na nararamdaman para sa akin. Pareho ang nararamdaman ko. Sa nakalipas na mga buwan, walang araw na hindi ko siya naisip. Ang simpleng buhay kasama niya ay mas masaya kaysa sa matagumpay na buhay sa Inglaterra. Noong gabing iyon, kinumpirma namin ang aming tunay na nararamdaman at nagpasya kaming magkaroon ng seryosong relasyon. Ngunit maraming praktikal na problema. Nakatira ako sa Inglaterra at siya ay nagpapatakbo ng isang bukid sa Pilipinas. Malayo ang distansya, magkaiba ang kultura at magkaiba ang wika. Ngunit sa harap ng pag-ibig, tila hindi mahalaga ang mga hadlang na iyon. Sa sumunod na 1 taon, nagkaroon kami ng long-distance relationship. Araw-araw kaming nag-uusap, minsan ako ang pumupunta sa Pilipinas, minsan siya ang pumupunta sa Inglaterra. Nang dumalaw si Mateo sa Inglaterra, nahirapan siyang masanay sa abalang buhay sa London, ngunit nag-iwan siya ng magandang impresyon sa aking mga magulang. Lalo na ang aking ina. Nagustuhan niya ang kanyang magalang at tapat na pag-uugali. Isang araw, nag-propose si Mateo sa akin. Sa kanyang bukid, sa gitna ng taniman ng kamatis, lumuhod siya at sinabing, "Pakasalan mo ako." Walang singsing, walang magarbong setup, ngunit napakaromantiko. Walang pag-aalinlangan akong sumagot ng oo. Ngunit doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Kailangan kong sabihin sa aking mga magulang ang balita ng aming kasal. Tinawag ko sina Papa at Mama sa sala at maingat na sinimulan ang usapan. Sinabi kong gusto kong pakasalan ang lalaking nakilala ko sa Pilipinas. Noong una, akala nila ay nagbibiro lang ako. Ngunit nang malaman nilang seryoso ako, biglang lumamig ang paligid. Hindi nagalit ang aking ama, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya. "Emily, nasa iyo na ang lahat. Ang kumpanya, ang kinabukasan. Iiwan mo ba ang lahat ng ito para lang pumunta sa Pilipinas?" Ganon din ang aking ina. Hindi naman siguro masamang tao ang lalaking iyon. Pero Emily, lumaki ka sa ibang mundo. Kakayanin mo bang mamuhay bilang asawa ng isang magsasaka sa Pilipinas? Naiintindihan ko ang pag-aalala ng aking mga magulang. Ngunit buo na ang aking pasya. Sa loob ng ilang araw, napakabigat ng atmosphere sa bahay. Iniiwasan ako ng aking ama. At si Mama naman ay patuloy na sinusubukang kumbinsihin ako. Masyadong malayo ang Pilipinas at iba ang kultura. Sa tingin mo ba, makaka-adapt ka? 1 linggo pagkatapos, tinawag ako ng aking ama sa kanyang aklatan. Sinabi niyang mag-usap kami ng seryoso. "Emily, gusto kong maging masaya ka. Ngunit hindi ako sigurado kung tama ang desisyong ito." Naroon sa boses ng aking ama ang pag-aalala at pagmamahal. Sinabi ko sa aking ama ang totoo, na ang buhay na aking tinahak, bagamat tila matagumpay sa panlabas, ay puno ng kawalan sa loob. Ngunit kapag kasama ko si Mateo,
nararamdaman ko ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sinabi kong sa unang pagkakataon, natikman ko ang pagkain at natagpuan ang kahulugan ng buhay. Nag-isip sandali ang aking ama bago magbigay ng isang kondisyon. Imbitahan daw namin si Mateo sa Inglaterra at manirahan kasama namin ng isang buwan para makita niya kung karapat-dapat ba talaga siyang tao. Masaya kong tinanggap ang kanyang mungkahi. Ang isang buwan na pananatili ni Mateo sa Inglaterra ay isang napakahalagang panahon. Nanirahan siya sa aming bahay at nagkaroon ng mas malalim na pag-uusap sa aking mga magulang. Nagpakita ng interes ang aking ama sa kanyang pilosopiya sa pagsasaka at humanga naman ang aking ina sa kanyang husay sa pagluluto. Matapos matikman ang lutong pagkaing Pilipino ni Mateo, pinuri niya ito, napakasarap. Ngunit nanatiling matigas ang kanilang pagtutol. Lalo na ang aking ama, labis siyang nag-aalala sa kumpanya. Kung mawawala si Emily, sino ang magmamana ng kumpanya? Hindi natin maaaring talikuran ang negosyo ng pamilya na 3 henerasyon na. At malaki rin ang pag-aalala ng aking ina na malayo ang Pilipinas at hindi niya ako madalas makikita. Pagkalipas ng 1 buwan at pagbalik ni Mateo sa Pilipinas, nagkaroon kami ng family meeting. Kaming 3 ni na papa at mama ay nagtipon sa sala. Napakabigat ng atmosphere. Unang nagsalita ang aking ama. Emily, mabuting tao ang binatang iyon. Napatunayan kong siya ay tapat at masipag. Ngunit ang sumunod na sinabi niya ay nakagigimbal. Pero hindi ko maaaring payagan ang kasal na ito. Kung talagang pupunta ka sa Pilipinas. Huminto sandali ang aking ama. At pagkatapos ay mariing sinabi, "To hindi ka na namin ituturing na anak, puputulin na natin ang lahat ng ugnayan." Umiiyak ding sumang-ayon ang aking ina. Emily, kung pipiliin mo iyan, huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Huwag ka na ring tatawag sa amin. Isang napakalamig na ultimatum. Sa sandaling iyon nakatayo ako sa isang malaking sangangdaan. Sa isang panig, ang aking mga magulang na nagpalaki sa akin at isang matatag na buhay. Sa kabilang panig, ang tunay na pag-ibig at isang bagong buhay. Masakit sa dibdib, ngunit buo na ang aking pasya. Papa, Mama, pakakasalan ko si Mateo. Nanginginig ang aking boses, ngunit puno ito ng katiyakan. Sa buong buhay ko sinunod ko ang inyong mga inaasahan, ngunit hindi ko naramdaman ang tunay na kaligayahan. Pero kapag kasama ko si Mateo, nararamdaman kong buhay na buhay ako. Naging bato ang mukha ng aking ama at humagulgol ang aking ina. Kung ganoon, talagang puputulin mo na ang ugnayan sa amin. Sumaksak sa aking dibdib ang malamig na boses ng aking ama. Sige, mula ngayon hindi ka na namin anak, huwag ka nang tatawag. Humihikbing sinabi ng aking ina, Emily, kahit magsisi ka pa sa pagpunta sa Pilipinas, huwag ka nang babalik. Ituturing ka naming isang estranghero, isang napakalupit na pahayag. Ngunit wala akong nagawa kundi tumango. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang kalungkutan ng pagkawala ng aking mga magulang at ang takot sa bagong buhay ay naghahalo. Ngunit kasabay nito, mayroon akong katiyakan na tama ang aking pinili. Tinawagan ko si Mateo at ipinaliwanag ang lahat. Sinuportahan niya ang aking desisyon, ngunit nag-aalala siya kung okay lang ba sa akin ang tuluyang pagputol ng ugnayan sa aking mga magulang. Sa sumunod na mga araw, parang yelo ang atmosphere sa bahay. Tuluyan akong binaliwala ng aking ama at si mama naman ay tila hindi komportable na nasa iisang espasyo kami. Nagmadali akong maghanda para sa aking pag-alis patungong Pilipinas. Nagsumite ako ng resignation sa kumpanya at nagsimulang ayusin ang aking mga gamit. Sa huling linggo, mag-isa kong ginawa ang lahat ng paghahanda. Hindi lang hindi tumulong ang aking mga magulang, hindi rin nila ako kinakausap. Habang nag-iimpake, napaluha ako nang makita ko ang mga larawan ko noong bata pa ako. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng ganito kalamig na paghihiwalay. Sa umaga ng aking pag-alis, sinubukan kong magpaalam sa aking mga magulang. Ngunit sinabi ng aking ama, wala akong sasabihin sa isang aalis na, at isinara ang pinto ng kanyang aklatan. Si mama naman ay tumalikod at pumasok sa kusina. Isang napakalamig na pag-alis. Nang dumating ang taxi, huli kong tiningnan ang bahay. Masakit isipin na maaaring hindi ko na makita ang bahay na ito kung saan ako nanirahan ng 26 na taon, ngunit hindi na ako maaaring mag-atubili pa. Sa sandaling hinila ko ang aking maleta at lumabas ng bahay, naramdaman kong tapos na talaga ang lahat. Mula sa taxi papuntang airport, malabo ang tanawin ng London. Naramdaman ko ang realidad na tuluyan ko nang iiwan ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki, at ang aking mga magulang na nagmamahal sa akin. Ngunit kasabay nito, mayroon ding pananabik sa isang bagong simula.
Ang isiping naghihintay si Mateo sa Pilipinas ay nagpainit sa aking puso. Sa pag-angat ng eroplano, naramdaman kong nagsisimula na talaga ang isang bagong buhay. Kahit na naputol na ang ugnayan ko sa aking mga magulang, mayroon akong katiyakan na hindi ko pagsisisihan ang landas na aking pinili. Pagkatapos ng 12 oras, darating ako sa isang lugar kung saan may isang taong tunay na nagmamahal sa akin. Ito ay isang paglalakbay upang hanapin ang tunay na kaligayahan kahit na mag-isa. Pagdating ko sa Naya, isang maliwanag na ngiti ang sumalubong sa akin mula kay Mateo. Sa sandaling niyakap niya ako ng mahigpit, lahat ng sakit na naramdaman ko nitong mga nakaraang linggo ay natunaw na parang yelo. Isang mainit na pagsalubong na kabaligtaran ng malamig na pag-alis sa Inglaterra. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagsimula na talaga ang isang bagong buhay. Sa sasakyan papunta sa bahay ni Mateo, tiningnan ko ang tanawin sa labas. Isang tanawin ng kanayunan sa Pilipinas na ibang-iba sa Inglaterra ang bumungad sa akin. Walang katapusang mga palayan at maliliit na pamayanan ang nakatayo. Ang isiping ito na ang magiging bago kong tahanan ay nagdulot ng sabay na pananabik at kaba. Pagdating namin sa bahay ni Mateo, naghihintay ang kanyang mga magulang sa labas. Mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay at nagbigay ng taos-pusong pagbati. Sa mainit na mga salitang iyon, hindi ko napigilang mapaluha. Tila unti-unting gumagaling ang sugat ng pagtatakwil ng aking mga magulang sa Inglaterra. Ikinuwento rin ng kanyang nanay kung gaano kasaya si Mateo at tinanggap niya ako na parang tunay na anak. Isang tunay at taos-pusong pagbati. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tinanggap ako ng pamilyang ito bilang isang tunay na kapamilya. Sa unang gabi, habang kumakain ng pagkaing Pilipino na inihanda ng kanyang ina, marami kaming napag-usapan. Ang buhay ko sa Inglaterra, ang paghihiwalay sa aking mga magulang, at ang mga plano para sa bagong buhay sa Pilipinas. Pinakinggan ng kanyang mga magulang ang aking kwento hanggang sa huli at naintindihan nila ako. Bagamat nag-aalala silang mahihirapan ako sa simula, nangako silang tutulungan ako sa lahat ng paraan. Ang paghahanda para sa kasal ay mas madali kaysa sa inaasahan ko. Inayos lahat ng pamilya ni Mateo sa isang simpleng paraan. Nang pumunta kami para maghanap ng isusuot at nang maghanda ng mga gamit, inalagaan ako ng kanyang nanay na parang tunay na anak. Nang makita niya akong nakasuot ng Filipiniana, paulit-ulit niyang sinabing para akong isang prinsesa. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit na kapilya malapit sa kanilang nayon, kasama lang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Dumating din ang aking kaibigang si Sofia mula sa Inglaterra para dumalo. Sa halip na isang marangyang bulwagan, ito ay isang maliit at maginhawang espasyo kung saan nakatanggap kami ng taos-pusong pagbati. Ibang-iba ito sa ingrandeng kasal na pinapangarap ko sa Inglaterra, ngunit mas makabuluhan at mas mainit. Ang mga tao sa nayon, bagamat nagtataka sa akin, ay mainit akong tinanggap. Nag-uwi si Mateo ng magandang dayuhang nobya, masayang sabi ng lahat. Noong una, mahirap dahil hindi kami magkaintindihan, ngunit ang kabutihan ay universal. Ang pagdadala sa akin ng mga kapitbahay ng atsara at iba't ibang ulam ay nagparamdam sa akin ng bayanihan spirit ng mga Pilipino. Ang buhay mag-asawa ay isang serye ng mga bagong karanasan. Maaga akong gumigising para tulungan si Mateo sa bukid. Noong una, hindi ako sanay humawak ng lupa at hindi marunong gumamit ng mga kagamitan sa pagsasaka. Ngunit habang matiyaga akong tinuturuan ni Mateo, unti-unti akong nasanay. Ang pagsasaka ay hindi minamadali, laging paalala ni Mateo. Dahil sa kanyang pasensya at pagmamahal, nagsimula akong masiyahan sa pagtatrabaho sa bukid, lalo na ang kagalakan kapag inaani ko ang mga gulay na ako mismo ang nagtanim ay talagang espesyal. Isang kababalaghan na ako, na dati nakaupo lang sa harap ng computer sa London, ay ngayon ay humahawak ng lupa at nag-aalaga ng buhay. Seryoso ko ring sinimulan ang pag-aaral ng Tagalog. Tuwing gabi, 1 oras akong tinuturuan ng kanyang nanay mula sa abakada hanggang sa mga salita at pangungusap. Ako, na nagtapos sa Oxford, ay nag-aaral ng Tagalog, isang kakaibang karanasan. Ipinagmamalaki ng kanyang nanay, napakagaling mong mag-aral, mas masipag ka pa sa mga Pilipino. Pagkalipas ng ilang buwan, nakakapagsalita na ako ng pang-araw-araw na usapan. Nakakabati na rin ako sa mga kapitbahay. Nagsimula rin akong magluto. Sa Inglaterra, wala akong interes sa pagluluto, ngunit sa Pilipinas, araw-araw ay parang cooking class. Mula sa paggawa ng atsara hanggang sa pagluluto ng sinigang at adobo, natutunan ko ang mga sikreto ng kanyang nanay
at ito'y napakasaya. Noong una, clumsy ako. Naiiyak ako sa paghihiwa ng sibuyas o minsan ay sobrang anghang ng ginawa kong sausawan kaya napapangiwi ang pamilya. Ngunit laging nakangiti at nagpapalakas ng loob ang kanyang nanay. Unti-unti, gumaling ako at masarap na kinakain ni Mateo ang aking mga luto. Ang pagtatanim ng mga bagong pananim sa bawat pagbabago ng panahon ay kawili-wili rin. Sa tag-araw, nagtanim kami ng kangkong at talong. Sa tag-ulan, mga kamatis at pipino. At sa pagtatapos ng taon, mga repolyo at labanos. Habang natutunan ko ang mga katangian ng bawat pananim sa bawat panahon, naranasan ko mismo ang siklo ng kalikasan. Ang pinaka-espesyal ay ang panahon ng fiesta. Ang buong nayon ay nagsasama-sama para maghanda at ito'y isang kahanga-hangang tanawin. Tinuruan ako ng mga ale kung paano magluto ng mga tradisyonal na pagkain. Isang karanasang hindi ko kailanman maiisip sa Inglaterra. Ang aking mga biyenan ay talagang itinuring akong tunay na anak. Kapag may sakit ako, dinadala nila ako sa ospital at kapag hindi ko naiintindihan ang kultura, maingat nilang ipinapaliwanag. Lalo na ang aking biyenang babae. Nag-aalala siyang baka namimiss ko ang pagkain sa Inglaterra, kaya minsan ay nag-aalok siyang magluto kami ng western food. Ngunit nakapagtataka, wala akong naramdamang pananabik sa pagkain ng Inglaterra. Sa halip, lalo akong nahumaling sa malalim na lasa ng pagkaing Pilipino. Ang iba't ibang ulam araw-araw, ang mga panapanahong sangkap, ang ganitong mayamang kultura ng pagkain ay talagang kaakit-akit. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan na akong naka-adapt sa buhay sa Pilipinas. Ang gumising sa umaga, magtrabaho sa bukid, tumulong sa gawaing bahay sa hapon, at makasama ang pamilya sa gabi ay naging natural na. Ibang-iba ang ritmo nito sa abalang buhay sa London, ngunit mas mapayapa at mas masaya. Ang buhay kasama si Mateo ay masaya rin. Dahil sa aming magkaibang kultura, minsan ay may maliliit na hindi pagkakaunawaan, ngunit nalampasan namin ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Lagi niyang sinusubukang unawain ang aking panig at ako naman ay nagsisikap na mas mabilis na masanay sa kulturang Pilipino. At lumipas ang isang taon. Sa panahong iyon, isang kamangha-manghang pagbabago ang nangyari sa akin. Natagpuan ko ang tunay na kaligayahan at kasiyahan na hindi ko naramdaman sa Inglaterra at higit sa lahat, nabiyayaan ako ng isang bagong buhay. Ang kagalakan noong malaman kong buntis ako ay hindi maipaliwanag. Labis na natuwa si Mateo at ang kanyang mga magulang. Ngunit ang realidad na wala ang aking mga magulang para ibahagi ang masayang balitang ito ay minsan nagpapalungkot sa akin. Isang hapon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nagtatrabaho kami ni Mateo sa bukid, tumatakbong dumating ang kanyang nanay. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkalito. May isang dayuhang mag-asawa raw sa harap ng bahay at hinahanap si Emily. Sa sandaling iyon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Sa pag-aakalang hindi kaya, tumakbo ako papunta sa bahay. At totoo nga, nakatayo sina Papa at Mama sa harap ng gate. Ang itsura ng aking mga magulang na isang taon kong hindi nakita ay tila mas payat, lalo na si Mama. Nang makita niya ako, napaiyak siya. Ako naman, sa sobrang gulat, hindi ako makapagsalita. Unang nagsalita ang aking ama. Mas nanginginig ang kanyang boses kaysa dati. Hindi na namin natiis ang pag-aalala sa aming anak. Sa loob daw ng isang taon na wala kaming komunikasyon, araw-araw niya akong iniisip. Sinabi rin ni Mama na hindi na niya natiis ang pag-aalala kung maayos ba ako, malusog at masaya sa Pilipinas. Ngunit mayroon akong nabasang ibang emosyon sa kanilang mga mukha. Pag-aalala, pananabik at pagkamangha dahil ang aking itsura ay ibang-iba na sa dati. Ako, na laging maputla at mukhang pagod sa Inglaterra, ay ngayon ay malusog at nagliliwanag. At higit sa lahat, kitang-kita na ang aking lumalaking tiyan dahil sa pagbubuntis. Nakatulala si Mama habang nakatingin sa aking tiyan. Tila labis siyang nagulat. Mahirap sigurong tanggapin ang katotohanang pagkatapos ng isang taon, buntis na ang kanyang anak. Ganoon din ang aking ama. Kita sa kanya ang pagkalito sa harap ng aking nagbagong anyo at ang realidad na malapit na siyang maging lolo. Dumating si Mateo at magalang na bumati. Mas mukha siyang mature kaysa noong nakita namin siya sa Inglaterra, isang taon na ang nakalipas. Yumuko siya ng malalim sa aking mga magulang at sinabing, "Alam kong labis kayong nag-alala sa inyong anak. Patawarin niyo po ako." Sa taos-pusong pag-uugaling iyon, tila unti-unting lumambot ang puso ng aking mga magulang. Lumabas din ang aking mga biyenan
at tinanggap ang mga bisita mula sa Inglaterra. Bagamat hindi sila nagkakaintindihan sa wika, naramdaman nila ang kabutihan. Inanyayahan ng aking biyena ng aking mga magulang sa loob ng bahay at naghain ng tsaa. Bagamat awkward ang sitwasyon, nakita ang paggalang ng bawat isa. Nang makaupo sa sala, nagsimula ang aming pag-uusap pagkatapos ng 1 taon. Noong una, hindi kami makahanap ng sasabihin at may awkward na katahimikan. Ngunit unti-unti, nagsimula kaming maging bukas. Ikinuwento ko ng detalyado ang aking buhay sa Pilipinas sa loob ng 1 taon, ang pag-aaral ng pagsasaka, pag-aaral ng Tagalog, at ang pagmamahal na natatanggap ko mula sa aking mga biyenan. Habang nagsasalita ako, kitang-kita sa mukha ng aking mga magulang ang pagkamangha. Ang dating malungkot na si Emily ay nawala at napalitan ng isang masiglang bersyon. Lalo na kapag ikinukwento ko ang tungkol sa pagkaing Pilipino, marahil napansin nila kung gaano kasaya ang aking ekspresyon. Maingat na nagtanong ang aking ina habang hinihimas ang aking tiyan. Kailan daw ang kabuwanan ko? Kung malusog ba ako? At kung regular ba akong nagpapatingin sa doktor? Lahat ng naipong pananabik at pag-aalala ay biglang lumabas. Sinabi kong 7 buwan na akong buntis, malusog ang sanggol, at inaasahang magiging maayos ang panganganak. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mama. Isang magkahalong emosyon ng kagalakan sa pagkakaroon ng unang apo at panghihinayang na hindi niya nakasama ang mahahalagang sandaling iyon. Ang aking ama ay nagpipigil din ng emosyon. Inihain ng aking biyenan ang pagkaing Pilipino na buong puso niyang inihanda. Sinigang, adobo, ginisa, bagamat maaaring nanibago ang aking mga magulang sa mga ito, magalang pa rin silang kumain, lalo na nang matikman nila ang sinigang na ako mismo ang nagluto. Labis silang namangha. Nakapagluluto si Emily ng ganito? Sabi ng aking ina na may paghanga. Ang katotohanan ang anak niyang walang interes sa pagluluto sa Inglaterra ay ngayon ay bihasang nagluluto ng pagkaing Pilipino ay isang kababalaghan. Ipinaliwanag ko, isa-isa ang mga sikretong natutunan ko sa aking biyenan. Pagkatapos kumain, nag-alok si Mateo na ipakita ang bukid. Nag-atubili sandali ang aking mga magulang ngunit sumunod din. Habang tinitingnan ang malawak na bukid, narinig nila ang pilosopiya ni Mateo sa pagsasaka. Organikong pagsasaka, pakikiisa sa kalikasan, at ang kanyang tapat na pag-uusap tungkol sa malusog na pagkain. Dahil nagpapatakbo ng kumpanya ng pagkain ang aking ama, nagtanong siya ng mga teknikal na katanungan tungkol sa pagsasaka. Bagamat hindi perpekto ang Ingles ni Mateo, sinagot niya ang lahat ng may katapatan. Sa prosesong iyon, naramdaman kong unti-unting lumalambot ang ekspresyon ng aking ama. Sa hapon, nagkaroon kami ng oras para mag-usap bilang pamilya. Narinig nila kung gaano ako kamahal at inaalagaan ni Mateo, at kung paano ako itinuturing na tunay na anak ng kanyang mga magulang. Habang naririnig nila ang mga iyon, lalo pang lumambot ang puso ng aking mga magulang. Lalo na nang makita nila akong nakikipag-usap sa aking biyenan sa Tagalog, labis silang namangha. Ang matuto ng isang banyagang wika sa loob ng 1 taon, at higit sa lahat, ang makita nilang tunay akong masaya. Gabi na at sinabi ng aking mga magulang na kailangan na nilang pumunta sa hotel. Ngunit pinigilan sila ng aking mga biyenan at inalok na sa amin na sila matulog. Bagamat hindi sila nagkakaintindihan sa wika, nagkaintindihan sila sa puso. Sa huli, nagpasya ang aking mga magulang na manatili ng 1 gabi sa isang hiwalay na silid sa aming bahay. Kinabukasan, maagang gumising ang aking ina at tumulong sa aking biyenan sa paghahanda ng almusal. Bagamat hindi sila nagkakaintindihan sa wika, ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng mga kilos ay nakakatuwang tingnan. Nang gumawa ang aking ina ng scrambled eggs, ipinakita naman ng aking biyenan kung paano gumawa ng tortang talong. Habang nag-aalmusal, maingat na nagsalita ang aking ama. Pinagsisisihan daw niya ang mga salitang binitiwan niya 1 taon na ang nakalipas dahil sa galit. Ang kaligayahan daw ng kanyang anak ang pinakamahalaga. Ngunit sinaktan niya ako dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Humingi siya ng tawad, at ngayon gusto na niyang respetuhin ang aking pinili. Umiiyak ding sinabi ng aking ina, "Napakasakit na hindi ko man lang nakasama kang magdiwang sa pagdating ng apo ko. Kung hindi pa huli ang lahat, gusto kong maging pamilya tayong muli." Sa taos-pusong paghingi ng tawad at mga salitang iyon, hindi ko na rin napigilan ang aking mga luha. Magalang ding nagsalita si Mateo sa aking mga magulang. Nangako siyang mas aalagaan pa ako, at kapag ipinanganak na ang sanggol, madalas kaming bibisita sa Inglaterra para ipakita ito sa kanyang lolo at lola.
Inanyayahan din niya ang aking mga magulang na bumisita sa Pilipinas anumang oras para makita ang kanilang apo. 3 araw na nanatili ang aking mga magulang sa amin. Sa panahong iyon, pinunan namin ang isang taong nawala. Tinuruan nila ako kung paano mag-alaga ng sanggol at sabay-sabay kaming namili ng mga gamit para sa bata. Unti-unti rin silang naging malapit sa aking mga biyenan at sa huli, nakakatuwang makita silang nagkakaintindihan kahit walang tagasalin. Sa aming paghihiwalay sa naiya, hinimas ni Mama ang aking tiyan at sinabing, maging malusog ka at ipakita mo agad ang mukha mo kay Lola. At masaya ako na tunay kang masaya, Emily. Mahigpit ding hinawakan ng aking ama ang kamay ni Mateo at sinabing, ingatan mo ang aking anak. Salamat at nagkaroon ako ng isang mabuting manugang. Bagamat 1 taon kaming hindi nagkita, mas naramdaman ko ang mas malalim na ugnayan. Nakumpirma ng aking mga magulang na tama ang aking pinili. At nalaman ko namang hindi nagbago ang kanilang pagmamahal, lalo na dahil sa paparating na sanggol, mas lalong tumibay ang aming pamilya. Pagbalik ng aking mga magulang sa Inglaterra, naramdaman ko ang tunay at kumpletong kaligayahan, isang mapagmahal na asawa, mga biyenan, at ang aking mga magulang na muli naming nakasundo. Ngayon, lahat ay perpekto. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay lumalaki ng malusog sa gitna ng ganitong mainit na pagmamahal at puno ako ng pasasalamat. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng isang regalo mula sa aking mga magulang para sa paparating na sanggol. At may kasamang sulat kung saan nangako silang babalik agad sa Pilipinas kapag ipinanganak na ang kanilang apo at sinabing labis silang napanatag nang makita nilang masaya ako. Habang binabasa ko ang sulat na iyon, muli kong naunawaan ang tunay na kahulugan ng pamilya. 2 buwan pagkatapos, nagsimula na akong mag-labor. Kasama si Mateo at ang kanyang mga magulang, nagmadali kami sa ospital. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, isang malusog na batang babae ang isinilang. Ang emosyon noong unang beses kong kargahin ang sanggol ay hindi maipaliwanag. Ang isang maliit at mahalagang buhay na humihinga sa aking mga bisig ay parang isang himala. Nang marinig ng aking mga magulang ang balita, sumakay sila sa susunod na flight. Sa unang pagkakataon na niyakap nila ang kanilang apo, umiyak si Mama at bumulong, ang aking prinsesa, ako si Lola. Maingat ding kinarga ng aking ama ang sanggol at masayang sinabi, kamukha ni Emily, napakaganda. 1 buwan na nanatili ang aking mga magulang at tumulong sa pag-aalaga sa sanggol. Nakakatuwang tingnan ng aking ina at biyenan na magkasamang nag-aalaga sa kanilang apo. Bagamat magkaiba ang wika, pareho ang kanilang pagmamahal sa apo. At lumipas ang panahon. Ngayon, ang aming anak na si Tala ay 3 taong gulang na. Pabalik-balik siya sa Inglaterra at Pilipinas at nararanasan ang parehong kultura. Lumalaki siyang malusog sa pagmamahal ng kanyang mga lolo at lola at ng kanyang British grandparents. Kung babalikan ko ang lahat, ito ay isang napakatapang na desisyon. Ang iwan ang lahat para sundin ang pag-ibig sa Pilipinas at ang kaligayahang idinulot ng desisyong iyon. Kung makakahanap din kayo ng tunay na pag-ibig, huwag kayong matakot at maging matapang. Sana ang aking kwento ay nagbigay sa inyo ng kaunting tapang at pag-asa. Paki-subscribe at i-like ang channel na ito. Maghahatid pa ako ng mas maraming nakaaantig na kwento. Maraming salamat.